Pastor Jen, maraming salamat po sa inyong pagpaunlak sa akin. Kamusta po ang inyong buhay ngayon at sa inyong as a marriage? Ayan. So, mabuti naman po. Mga ilang taon na po kayong Kasal? Oh, 4 na taon na po. wow. Praise God. Unang question, ano po yung sekreto ninyo na maging happy yung marriage ninyo? Para sa akin, at I mean, kahit hindi sa akin kahit sa amin mag-asawa, ang secret namin para maging happy yung marriage namin is yung i-center namin yung aming sarili sa Lord. Kasi, di ba, may mga instances naman na hindi naman laging maganda ang sitwasyon, lagi kayong happy. So, kung bakit nagpapatuloy kaming masaya is dahil both kami ay nakafocus sa Lord. Praise God. Paano niyo po na-manage ko? Yung 4 years ninyo, syempre natural sa mag-asawa na mayroong, tampuhan or anything na hindi kayo nagkakaintindihan. Paano po kayo nagbabati ba kayo agad? Or sino yung unang nag-a-approach sa inyo ng una? Siguro dapat na dito yung asawa ko. Hindi. Sa akin po ay sa amin, paano ang approach, Or hinahandle yung paano namin conflicts nahahandle. ninyo sa bawat isa? Kung paano namin nahahandle, ay, syempre, may mga instances kasi na kapag kami ay nagkakaroon ng katampuhan, may mga times na talagang hindi kami nag-uusap. Parang, pag parehas na nasa mataas yung level ng emotion namin, mas pinipili namin mag-asawa na hindi muna mag-usap, hindi muna kami papansinan, but it doesn't mean tatagal siya ng mga isang araw, isang linggo. So, madalas, ang laging nag-a-approach sa amin ay si Pat, yung aking asawa. Kasi kapag yan kahit kami nag-away, pag biglang mag-chat lang yan siya, sasabihin niya ay, kamusta or I love you, okay na kami. So parang ganun na lang. Parang hindi na namin siya pinag-uusapan. Pero pag during that moment na kami ay may tampuhan, di na namin siya pinag-uusapan muna. So kapag both kami okay na, saka namin siya pag-uusapan, saka namin yun mapapagtawanan namin na ang babaw lang pala. Ganun. So, sa mga ganyang bagay, ano yung natutunan mo? What have you learned sa iyong partner? Kung ano yung na-surprise what's one thing you've learned about your partner? What surprised you about him? Ang isang bagay na nakita ko sa aking asawa, hindi siya mapagtanim ng sama ng hindi siya mapagtanim ng galit. Yung parang kapag kami tampuhan kami, kahit alam kong ako yung may kasalanan, alam kong nasaktan ko siya, pero pag nakatulog na siya, okay na siya kinaumagahan. So yun yung sabi kong, wow, Lord, thank you. Kasi kahit ako, alam naman natin may mga times na mas madalas babae kasi, ako bilang isang babae ang masyadong emotional, masyadong overthinking. So pagdating sa partner ko, pag naitulog niya yung isang bagay o yung away namin, okay na siya kinaumagan. Kasi ako talaga pagkagising ko pa sa umaga, maaalala ko pa, mainit pa rin yung ulo ko. Pero sa kanya, yun yung nakaka-surprise. And there are times nga na ang prayer ko talaga sa Lord na, Lord, sana magkaroon din ako ng mindset na kagaya nung sa asawa ko when it comes sa anger, when it comes sa dealing with conflict. Kasi pag naitulog na niya, okay na siya. Kaya naumagahan, parang walang nangyari. Ngingitian ka na lang niya. Tapos ikaw nagalit, mawawala na yung galit mo. So, isang araw naman, ilang beses kayo nag-I love you-han? Madaming beses. Parang pagka umaga, pagkagising ka sa umaga, magkakasalbong kami, ganyan. Ako may mga times po na hindi maganda yung gising. Alam niyo mo, ganun. So, kapag antok na antok po yan, siya, paglabas niya sa CR, ngiting-ngiti, good morning, Matt, I love you. So, may I love you. Madami kaming beses na nag-I love you. Siguro kung ibibilangin, more than 5 yata sa buong maghapon. May mga ganun. Pero hindi ko sure kung may iba kasi siguro madami. Pero para sa amin, parang
usual na namin nagiging routine yung mag-I love you. Mas maganda kasi yung hindi lamang sa pagiging magdobyo pa lang Oo. kayo, dapat maging sa mag-asawa na din. Kaya may instances nga na kapag siya'y nag-I love you, pag nag-I love you ko, I love you. Tapos biglang ang I love you niya ay parang walang dating. Oy, I love you! Papaulit ko talaga. Sabi ko, walang I love you with emotion. Tapos sasabihin niya, I love you with emotion. Ganun. Paano niyo po na-prioritize yung intimacy and connection niyo sa inyong relationship? Ayun, quality time. Talaga. Kasi kahit gaano ka busy sa ministry, ang naniniwala kasi ako na ang number one ministry ko pa rin ay ang family ko. At kung kahit gaano kaganda yung performance ko when it comes sa church, dapat ay nakikita din ng family ko. So, even sa aking asawa, talagang mas pinapriority ko na kapag kahit may ministry na kailangan gawin, kung he is not in the right heart or in the right mind to come with me, ay pa-prioritize ko yung nararamdaman niya. So, set aside ko kung yung kung dapat kong gawin para mauna ko siya. Yun yung aking number one na ginagawa sa amin mag-asawa na talagang even siya, alam niya yan, yung quality time talaga. Kasi hindi naman ang intimacy manggagaling ng kadahi kapag sa private space ninyo. Hindi, kasi yung intimacy is the way na kung saan makikita mo na busy ka man o hindi, siya pa rin yung maging nasa isip mo. Kung gaano man kahalaga yung dapat mong gawin, isi-set aside mo siya kasi kailangan maramdaman din ng partner mo na he's still the priority. Dahil marami kasing nasa ministry, ang nagiging focus, ministry, nasa-set aside ang family. Maraming ganun. So, dahil isa sa mga goal namin na mahalin ng anak namin, yung ministry, syempre dapat maramdaman din niya na sa bahay may pagmamahal. Paano niyo po yun na-manage? Halimbawa, sa trabaho, family, ministry. Hindi ko din alam. Grace siguro ng Lord. Grace po ng Lord. Dahil, ewan ko nga din nga po. Kasi hindi naman po ako yung parang sabi ng perfect housewife. I mean, hindi po talaga ako magaling sa gawaing bahay. Aminado po, isa yun sa mga flaws ko. And lagi namin pinag-uusapan yun ng aking asawa. Na sabi ko, sorry Pat, kasi I failed you as a wife. Kasi, di ba, yung may mga babae kasing ang galing mag-asikaso sa bahay kahit may mga trabaho, pero hindi ako ganun. Hindi ko nga alam. Pero nandun pa rin ako sa process ng pag-pray na at least hindi ko man mahigitan yung ginagawa ng ibang mga wife. At least kahit sa akin, may ma-provide ko kung ano talaga yung number one pangangailangan ng family ko, lalo tigit ng asawa ko. Kasi wala nang iba pong yung paano ko nababalanse, hindi ko po alam. Yung ang tanong na yun, hindi ko po alam. Pero isa lang po ang nasa isip ko is, I'm doing everything for the glory of God. Amen. Yun. So, mapatrabaho ko man, mapa-ministry, mapa-pamilya, ang laging nasa isip ko, yung gagawin ko, bagay na kung saan makakapag-glorify sa Lord. So, kahit mahirap, kahit feeling ko tumatumbling na ako, masaya naman ako. Masaya naman. Ganun po. And what's your favorite way? Ano yung paborito mong way to spend time quality together? Gusto namin talaga lagi kami lumalabas. Yung pupunta sa park, yung hindi po dahil yung gagastos lang yung ganun. Punta sa park para mag-chit-chat. Yung magkwentuhan lang, yun yung pinaka-best quality time. And ngayon, may mga instances na hindi na kayang gawin. Siyempre, medyo lumalaki na ang bata. Nasa bahay kami, nanonood, nagmo-movie time. So, doon na kami nagkakakwentuhan. Yun. Bago matulog, basta chit-chat. Yun, mga simple talks. Communication. Yes, communication. Ngayon naman sa household management. Mga bagsak ako dito. Paano niyo po na-manage yung household chores and responsibilities Yes. bilang asawa? Yes, ako walang masasabi dyan. Kasi ako po ay blessed na meron po akong inang kasama sa bahay. Yun po. Kasi
nung natatry ko na ako yung may mga instances na napapag-iwanan naman ako sa bahay. Pero working at the same time ay nag-aalaga ng bata. Nag-aasikaso sa bahay. Sabi ko, Lord, grabe pala yung talent na masasabi kong it's a talent. It's a gift. Ang pag-manage ng household, lalo na tigit ikaw ay career woman, or di kaya ay marami kang mga ministries, it's a gift para ma-manage yun. So kung ako po ay hindi po proud na sabi ko nga na masasabi ko na ako ay kaya kong i-handle ang mga gawang ba, even ako ay nasa, in my career stage. But masasabi ko po na nandun din po yung desire ng heart ko na at least little by little. Ayun. Kasi hindi mo rin pala kaya talaga. Hindi magugulat na sa paano pala nagagawa to ng isang babae. Kasi meron po may mga instances, 'di ba, dadating na lang yung dadating yung time na ikaw ay busy-busy sa trabaho. Tapos pag uwi mo, mag-aasikaso ka sa bata. Ganun po yung pero ayun po yung ganito po yung routine ko lagi sa bahay. Pag umuwi po, pagdating ko sa bahay, pagdating ko galing work, nag-asikaso po ako sa bata. Si Jedal, talagang yun yung routine namin ng mother ko na, pagdating mo, asikasuhin mo ang anak mo. Paghainan mo yung asawa mo. Ako din po naghahain ng mga pagkain namin. Pero, yun, may luto na. Naihahain ko na lang. Pagsisimbahan ko yung asawa ko. Tapos, mga ganong instances na pag pala ginagawa mo ang isang bagay with love, hindi mo mararamdamang pagod ka. Hindi ko po naranasan as a wife, no? Ang hirap. Mahirap po siya. Pero sabi ko nga po, hindi ako yung sasabihin kong ako po ay perfect housewife. Hindi. Hindi rin po ako isang material housewife. Hindi rin po. Kasi nisip ko nga dati nung dalaga ako, siguro mapalad yung mapapangasawa ko kasi feeling ko perfect housewife, material housewife ako. Pero sabi ko, Lord, nakapal na mukha akong sabihin niya na material housewife ako. Yung may isa na akong anak at may asawa, hindi ko rin kaya pala. Hindi din kaya. Paano nyo po nababalance yung personal space and shared living areas ninyo sa inyong bahay? Mag-asawa. Personal space. Paano siya nababalance? Nag-aas ako. Like, for example, dahil siyempre, lagi na kami ang magkakasama sa bahay, di ba? May mga times talaga na magsasabi ako, I need my space. Ganun. So, bigyan mo ko ng time. Ang binibigay niya naman sa akin ang pag sinabi kong I need my space, parang, isang gabi na hindi ako mag-aalaga sa bata, matutulog lang ako. Yun na yung aking ganun, parang sa akin ay kailangan ko mag-recharge, yung ganun. Nag-aas ako. Hindi siya yung tipo na automatic ibibigay sa'yo. Kasi, syempre, pag sobrang common na kayo, parang sobrang na kayo, used na magkakasama kayo, parang mawawalan talaga yung private space unless sasabihin mo sa kanila na, I need this. And they are willing to give it. Yun naman. So, Pastora, so ngayon, masasabi mo talaga yung right man. Right choice yung asawa mo. Of course! Of course! Totoo po yan. And sabi ko nga po, wala na akong mahihiling pa sa Panginoon. Kapag may mga instances po na, sabi nga, may makikita ka ng may mga makikita kang mga flaws. Pero isa sa ipinakikita sa akin ng Panginoon, kung paano kitang minahal with your own flaws, ganun din mo mahalin yung asawa mo. And sa akin po, parang, alam niyo po yung prayer ko ngayon, yung life with Him, na hanggang sa tumanda kami. Yung, parang okay na ako na siya na lang ang lagi kong kaaway. Ayoko nang humanap ng ibang kaaway. Siya na lang yung lagi kong ka-discussion. Okay na yun, okay na ako. Parang, nakita, hindi, tsaka nun pa lang, pinakita na sa akin ng Lord na He is the right man dahil nasusuportahan niya yung ministry. So, yung about naman sa pag-approach ng budgeting and financial decisions. Yun, madalas, oo. Madalas talaga kami dyan. Actually, yun yung medyo, yun yung
topic na kung saan ay talagang medyo doon kami nagkakagit-gitan. Noong una. Kasi, ako kasi yung tipo ng tao po na hindi ayokong maging topic ay pera. Kung may gagastusin, okay. At kung may panggastos, go. Parang gano'n. Kung sino yung hahawak ng budget, di ba? Usually, dapat daw ang humawak ng budget ay babae, di ba? Pero sa amin, ang setup namin, hindi gano'n. Hawak niya yung sahod niya, hawak ko yung sahod ko. And there are times na siya yung nagbabudget. May times naman na ako nagbabudget. So, depende sa pangangailangan po namin. And, noong una, talagang masakit sa pakiramdam na, alam niyo po yung dahil parehas kaming may ibang mindset when it comes sa budgeting. Parang ang dating sa akin, parang hindi ako napapagkatiwalaan ng asawa ko. Kasi, syempre, hindi ko kita kung magkano yung dumarating sa kanya. Pero lahat ng dumarating sa akin, kita niya. Ganon. So, parang ang pakiramdam ko, hindi ako, Lord, pinagkakatiwalaan ng asawa ko when it comes sa pera. May pinag-aralan naman ako, marunong din naman ako mag-budget. Parang hanggang ganun yung sa akin. Pero dumating yung times na, let him be. Ganon, let him be. Sabi niya, wag maging, ang number one na huwag pag-aawayan ay pera. Kung sino ang kayang mag-give way, go. Do it. Hindi porket sino ang sabi kung hindi yun dahil sa mas malaki ang sahod or kung sino ang mas capable, kung sino ang kayang mag-give way sa pagmamanage. Kasi at the end of the day, kung na-mismanage yung budget, ang budget, both kayo naman magsasuffer. Diba? Hindi naman ibig sabihin siya lang or ako lang. Ganon. Iba talaga pag may Panginoon. Totoo po. Kasi kung wala, kung materialistic ka lang, lagi lang yung financial ang pag-aawayan. Totoo yun. Tsaka, lalo na ngayon, nandito tayo sa foreign country, di ba? Lahat na ng ginagastos lahat ng kailangan natin, bahay, transportation, lahat ay may bayad, lahat may gastos. So, makikita po talaga natin doon, wait lang. Pagka laging pera ang magiging topic nyo, wala, hindi masaya. At saka, kapag alam ko na mag-uusap kami na sasabihin niya, hindi papasok yung budget natin this month. Parang gano'n. Na-foresee na agad niyan. May forecast na agad siya about doon. So, hindi pa kami sumasahod pero na-forecast na agad niyan. So, galing naman ng aking asawa. Talagang marunong sa forecasting. But, on the other side, makikita mo doon na talagang kung personal ko, bakit mo kasi kinikwenta agad? Wala pa naman. 'Di ba parang sa akin, sa personality ko, huwag mo na kasing i-pressure ang sarili mo sa bagay na wala pa. Bakit mo kasi binibilang yung wala pa sa hawak natin? I-budget natin kung ano yung hawak natin. Kumbaga yung diba? Sa itlog pa. Sa itlog. Huwag mo nang bilangin ng sisiw. Diba? Napipisa. Hindi pa napipisa ang sisiw. Binilang mo na agad yung kikitain. Diba? So, may mga ganong instances na kung papatulan natin at kung wala din talaga ng guidance and leading ng Lord ay magiging conflict sa mag-asawa. Totoo. And what's one thing you've learned about managing a household that you wish you'd known earlier? Ayun, yung kaya ko pang mag-asikaso sa buong bahay. Totoo. Siguro alam ko kasi na ang isa sa love language ng asawa ko yung service. So, ang gusto ko naman yung mapagsilbihan siya at maligaya siya. Alam ko na ang kaligayahan niya ay pagkain. Yung mapagsilbihan ko siya sa pagluluto. Ano man yung mga favorite niya, maluto. Kahapon pa lang nagluto na ako ng anong tawag ito? Buttered shrimp. Napahiya ako ng buttered shrimp. Naglumiit yung shrimp. Nag-shrink yung shrimp. So yun yung wish ko na sana ay natutunan ko noon pa lang. Na sana pala inalaw din ako ng parents ko. Honestly, masyado kasi din ako na-spoil sa amin. Na yung sa pagluluto, sanay kami na si Papa ang nagluluto sa bahay. Si Mama talaga hindi yan manuto. Same sa amin. Si Papa yung nag-aasikaso, si Papa yung nagmo-monitor ng mga things sa bahay, paglalaba, sa mga ganun. Siya talaga. So, sanay kami.
sabi ko nga, how I wish na sana pala ay in-involve ko yung sarili ko on that thing. So at least sana, naging routine na ng katawan. Ang hirap kasi ngayong ipasok dahil hindi siya routine ng buhay ko. Parang gano'n, hindi siya routine ng katawan ko. Kaya parang ang pinapractice ko pa. Yun sana. It's still not so late. Yeah, still not too late. Kasi makikita ko ng anak ko, babae pa man din Oo. niya. Pag nakita niya, tatay niya yung nagluluto, ba maghanap din niya ng asawang lalaki din ang nagluluto. Ayun. Ngayon naman sa parenting guidance, Okay. as a mother, since you have, meron ka ng isang anak, si Jeda, what's the biggest parenting challenging you've faced? And how did you overcome? Paano nyo po na-overcome yung mga challenging na mag-manage sa anak? Ayun. Sa ngayon, hindi pa naman kasi ganong alagain si Jeda. Pero isa sa challenge ko ngayon kung paano siya sa ano, yung kanyang kung paano siya kung paano niya nade-develop yung sarili niya. Kasi as a working mom, hindi naman po ako 24 hours na kasama niya. Ang kasama niya lagi ang lola. So, may mga instances na nakikita ko sa kanya na madami na siyang natututunan na hindi ako yung nagturo. Alam yung parang gano'n. Yun yung challenge sa akin na sana ako na lang yung nag-i-impart noon, na sana ako yung nagtuturo sa kanya. So, kung paano ko siya na-overcome, I really try my best to spend time sa kanya kapag dumating kami sa gabi. So, kaya kahit kami minsan natutulog na ng alas 2 ng madaling araw, uwi ako ng 9, gising ang bata. So, makikipaglaro siya, kaya dumating sa point na marunong na siya ng mga what's this, what's that. Kasi talagang as in, ganun yung, ganun yung sinusubok kong gawin na at least nagsispend ako ng time para makipag-usap sa kanya, makipag-communicate, ganun. Yun yung pinaka-biggest challenge ko sa kanya is yung time ko with her. Hindi niyo po ba na-feel yung pagsiselos kasi? Ha? Kasi yung hindi naman siguro na mas malapit siya sa Oo. lola niya kasi buong araw sila magkasama. Hindi naman po. Kasi open ang mind ko na talagang mangyayari at mangyayari. Kasi hindi nga ako yung kasama maghapon. At isa po sa nakakatuwa, at ito'y grace na din po nga ng Panginoon dahil nga, di ba, I find time mag-spend sa kanya kahit hanggang alas 2 kami ng madaling araw gising. Ang pasok ko pa niyan, alas 6, di ba? So, I spend time talaga sa kanya. Talagang hindi siya natutulog na hindi ako katabi. So, at least yun naman yung pakonswelo. Napakonswelo ng pagpupuyat. Pakonswelo na kami nagsisikap din. Kasi siya ay hindi siya papayag na hindi ako katabi, hindi siya kaya sa akin. So, yung ramdam ko naman yung kanyang love sa akin na talagang kinikis niya ako, hinahag niya ako. Kahit ganung bata pa lang, nakita ko na na-appreciate niya yung effort namin. Pangalawa, how do you and your partner approach parenting differently? Si Pat, yan ay medyo strict. Strict na konsentidor. Consentidor na tatay. Konsentidor na tatay. Lalo na tigit kay Jeda. Hindi siya yung tipo na hands-on bilang isang ama. Pero, lagi yung nakatingin. Lagi siyang nakamasid, nag-o-observe siya. And sensitive siya sa needs ng anak niya. Ako naman, bilang ako naman na ina, ako yung hands-on. So, kapag time ko na ako yung mag-aasikaso sa kanya, talagang from A to Z, ako talagang mag-aasikaso, ganyan. So, hindi ko rin alam kung totoo at nakapapansin nyo siguro sa bahay na pag nasa bahay ako, talagang ako yung naka-Jeda. So, ganun yung naano ko. At kapag naman ganito, when it comes sa pagdidisipline sa kanya, gusto ng tatay niya, right away, magsasorry siya. Pero pag sa akin naman po, kailangan ma-realize mo niyang mali siya para siya mag-sorry. So, medyo different yung aming parenting. And, mas malambing sa akin si Jeda kaysa sa kanya. Kasi ganun talaga. Kasi para siguro na-build yung respect ng bata na yung papa niya ay medyo strict. Ganon.
So, kapag ang papa niya na nagsabi ng no, ano na yan, ayaw na niya, hindi na siya mag-approach. Ako, kahit magsabi ako ng no, no, na Iba din na kasi yan, ang iba na nanay siya. mo. Oo, iba na din po. So, what's one thing you wish you'd done differently as a parent? So far, wala pa naman po akong wala pa naman po akong regrets. Kasi medyo bata pa naman po siya. At the same time, first time mom. So, wala pa akong comparison kung ano sana dapat yung nagawa ko, sana hindi. So, ngayon, for the last, Oh. what's your favorite parenting hack or treat para sa anak? Oh, ano Treat ba? mo? Lagi kong treat. Para kay Jeddah. Parenting. Paborito mong treat Ah, sa kanya? ano po treat? Para mapasunod siya? Oo. Ah. Siguro, ganon. Ano po, yung pong makipaglaro sa kanya. Yun. So, pagka sinabi ko sa kanya na, okay, we will go outside, just do this, do that, yung gano'n. Or, actually, hindi naman po madaling suhulan, hindi po nasusuhulan si Jeddah. Kung saan, kapag interested siya sa isang bagay, naturuan namin siya na kapag siya ay, kapag may gusto siya at hindi namin allowed, tanggap niya na. So, at kapag may pinagagawa kami, nakikinig siya. So, nandun siya sa ganong stage na kung saan ay masunurin yung bata. Siguro ang isa sa mga pinaka-favorite traits ko, pagka siya ay kunyari may nagawang mali, or kunyari alam niyang nagkamali siya, or nakasakit siya, or may mga ganun siyang alam niya yan. Ang lagi kong panakot sa kanya, hindi ako tatabi sa kanya matulog. Ganyan. Pagka kanyari, gabi na ayaw pa niya matulog, gusto pa niya maglaro, syempre nandun na yung pagod, tatalikuran ko siya, okay, if you don't want to sleep, I will sleep. Don't sleep beside me. Gaganyan ko na siya. Siya iiyak na. No, mama. Then kikis-kiss na siya. So, yun yung panakot sa kanya. Hindi ako matutulog sa yung katabi ka. Pagka naughty ka, gano'n. Paano po kayo nagkaroon ng anak na gano'n kalambing? Oh, siguro malambing ang ama. Malambing po siguro. Dahil malambing din po ang ama. Kayo din, pastor. Siguro pa nga din, nakikita din naman. Kasi sa amin po, kahit po sa kasama namin ang lola, si Pat, dito sa bahay, hindi din namin kasi pinakikita sa bata na kami nag-aaral. And siguro dahil nakikita din nga ng bata na ang usapan lang lagi ay may lambing. Yung ganun. Pagka ako'y nagkamali sa aking asawa, lapit agad ako, sorry papa, sorry, kikis na agad ako sa kanya. So, nakikita ng bata. Yun talaga totoo na naka-influence yung kung ano yung nasa So, loob ng bahay. Kasi kung pag nagsisigawan kayo, talagang pasigaw-sigaw din. Yes. Kaya nga, inaano din namin, talagang pinagagalitan namin siya. Oh, where did you get that? Why are you raising your voice? No one is raising your voice here. Ganun. So, ganun po. So, Pastora, maraming salamat po sa inyong pagbigay ng oras sa aking pag-review sa inyo. Marami po akong natutunan. And God bless po sa inyong buhay, sa inyong family. And maraming salamat. Sana po may natutunan kayo. Sobra marami. God bless po. Ay! Ang tagal pala nito.